Simpleng ganap ng pag-uwi ko ng Pinas. Sa paghahatid ko kay Popeye, nagsimba kami ng tiyahin ko at ng kapatid ko. Tagal din hindi nakasimba sa Catholic, Roman Catholic. Pagkatapos nito ay namalengke kami. Daming tao, napakamahal ng bilihin. Grabe kamahal ngayon ang bilihin sa Pinas. Pero okay lang, kahit pa paano nalaman ko yung mga dapat malaman. Talagang mahal. Pagkatapos nito na ay nag-Jollibee naman. Tinaray kong mag-Jollibee. Kasi ang tagal ko din hindi natikman ang Jollibee. Then, yan po. Nag-order na ako sa Jollibee. Kasi nga, ito yung talagang gustong-gusto kong matikman. Pag-uwi ko ng Pinas. Ang Jollibee. Kasama ko dito yung kapatid ko. Kumain kami sa Jollibee. At pagkatapos nito ay naggala-gala kami. Simpleng gala lang kasi tipid. At para iwas gastos ng malaki. Kasi iniuwi ko lang talaga si Popeye kaya biglaang akong umuwi para magbagong buhay dito sa Taiwan. Yan po. Dumaan din ako sa Robinson kasi Robinson ni pa ito. Kasi dati nagtatrabaho ako dito. Madalas dito yung pinupuntahan ko pagkakatapos ng trabaho. Kaya ako lang dito mag-isa. Kasi nga mahirap magsama. At may pinuntahan din dyan ako. Mapa Pinas po ay talagang ako ay independent woman. Kaya kong mag-isa. Kaya kong gumala ng mag-isa. Kaya kong lumakad mag-isa. Kaya yun ang kaibahan ng sanay mag-isa. Yan po. Nasa din dito ako kasi nagugutom na ang person. Kaya yan. After nyan, pag-uwi ko ay nagpaayos ako ng buhok. Nagpakulot ako. Para maiba naman. Kasi pagod na ako ng pagpapatuwid lagi sa Taiwan. At napakagastos din ang lagi nagpapa-straight ng buhok doon. Kaya nagpakulot na ako. Nag-decide na ako magpakulot. At pagkatapos nito is kinabukasan may pinuntahan kami ng kapatid ko sa Makati. May inasikaso kami. Yan, sakay kami sa bus. Ang tagal din. Nang hindi talaga ako nakauwi. Kasi nung mga panahon na dito ako sa Taiwan ay talagang ang hirap umuwi. Tapos nagka-COVID pa. Tapos kaya lang talaga ako nag-decide na umuwi. Hindi na mas ayaw ko silang makita pero talagang kinailangan kong umuwi gawa ng iniuwi ko yung naging alaga kong aso at para makatipid din umaris na ako ng bahay at nag-dorm na para makaipon kasi ilang taon na lang ang kontrata ko dito sa Taiwan. Yan, nagmasid-masid ako habang nasa biyahe sakay ng bus. Kasama ko dito ang kapatid ko. Nagmasid-masid. Ang tagal-tagal na din ng panahon ng simulang makauwi ako. Kaya nilubos ko na ang paggala-gala. Minsan lang din. Pagkatapos nito ay nagpasundo ako sa tatay kasi uwi ako ng Natunuan South. Kasi doon ko dinala si Popeye. Para ang tatay na ang mag-alaga. Yan po, sakay kami sa patrol. Wala pa kasi kaming sasakyan. Pero pag nakaraos-raos ay talagang nagsisikap ako para makabili ng sasakyan. Barangay Tanod kasi ang tatay. Kaya yan, kinuha niya yung patrol. Sira kasi yung tricycle na ginagamit niya. Sa kapatid niya yun. Pero lagi naman pinapagamit sa kanya yun. Kaso nasira yung ilaw kaya ayan, ginamit niya muna yung patrol.
Habang nasa daan is talagang nag-i-enjoy ako at ang sarap ng hangin naman talaga. Ang dami nagbago sa Pinas. Kitang-kita naman talaga kumpara dati. Talagang sobrang malaki ang pagkakaiba. 7 taon din nang ako ay hindi nakauwi. At saka nung nasa Pinas din naman ako is lagi ding wala ako dun sa natunuan. Lagi ako nasa Lipa, sa Tanawan, ganyan. Minsan lang kasi ako lumiga dun. Yun, paminsan-minsan nauwi ako. Pero dahil alam ko naman na ang tatay is mabait sa hayop, sa aso, kaya yun, minabuti ko na sa tatay na lang paalagaan. Kasi alam kong magiging maayos si Popeye dun. Yan po. Kaya nasa daan kami, enjoy na enjoy ang person. Napakahangin talaga. Lamig pa pero sakto lang na. Enjoy na enjoy ang person. Oh. Yan po. Habang nag-ride sa patrol na gamit ng tatay. Malapit na po kami niyan. Nakaka-relax talaga pag wala akong masyadong iniisip. Kaya salamat talaga kay Popeye. Nauwi ko siya ng maayos at nagkaroon pa siya ng lolo na mapagmahal na mag-aalaga sa kanya. Kaya sobrang blessed ako at naiuwi ko si Popeye. Sobrang pasasalamat ko kasi naging maayos at maganda ang pag-uwi ni Popeye. At napakalaki ng pasalamat ko kay Lord kasi inaalaw niya na makaalis na ako sa bahay at magsimula ng bagong buhay. Mag-ipon kasi lahat ay pinaunawa sa akin ni Lord na hindi ka na pabata. Kaya dapat lang na magsumikap ka sa buhay. Mag-ipon, magtipid, wag puro barkada, alak. Okay lang yung paminsan-minsan, ganun. Pero limitahan na lang. Magbigay ng boundaries sa bawat pangyayari sa buhay, sa bawat nakikilala. Kasi hindi na tayo pabata. Yan po, pinagmamasdan ko pa rin ang paligid dyan. Patuloy pa rin ang pagmamasid ko dyan at pag-iisip na mga bagay-bagay. Pag uwi ko ng Taiwan uli is sisikapin ko na magbagong buhay at pagdesisyonan ang mga bagay-bagay na nararapat. Piliing maging mabuting tao. Huwag magpaka-stress sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat. Kasi si Lord lang ang nakakaalam ng lahat. Kaya let them and let the Lord. May mga bagay-bagay lang talaga na minsan hindi mo maari sa isipan mo, pero hindi ka naman hinahayaan ni Lord na napabayaan. Kaya patuloy na magdasal at manalangin sa Kanya. Everything happens for a reason. Salamat kay Lord at masayang-masaya na ngayon si Popeye sa piling ng kanyang lolo. Miss you, Popeye.